ang QOJC daw kakasuhan ng PNP Region 11. I don't know kung totoo ito, pero pakinggan natin ha, kung magkakaso daw ang PNP sa QOJC. Okay. Share ko sa inyo mga kabibig ha, makinig tayo sa kanyang statement, sa kanyang na gusto niya i-share na news. Sige ha, kinig tayo ha. Sige, ito. 11, ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit? Dahil daw hinarangan sila sa kanilang pagpasok sa compound kung saan wala naman silang dalang search warrant. At nakikiusap nga po itong mga miyembro ng TOGC na antayin muna ang mga abogado bago sila pumasok. Pero nakita naman po sa video na talagang sa pilitan po nilang pinasok ang compound at sinira pa nga po yung mga bakod. Kaya naalarma po itong mga miyembro ng TOGC kaya gumawa sila ng barikada at agad hinarangan ang mga pulis. Kaso, imbis na sila pa itong mga TOGC members ang magrereklamo dahil may nasaktan sa kanila, may inapakan, may mga naharas, sila pa daw ang kakasuhan. Ano nangyari mga kababayan? Uy, talaga? Arrest warrant? Wala pong search warrant? Arrest warrant po. Ang nangyari po kahapon, Sir Ted, ay in-enforce po namin or sinerve yung warrants of arrest po against Pastor Apollo Kibuloy and 5 others po. Ito po yung warrants of arrest na in-issue po ng Court ng Davao City, yung other acts of child abuse and other sexual abuse. At yung sinerve po, in-issue po ng Pasig City Court yung sa anti-human trafficking. So, 3 warrants of arrest po ang sinerve kahapon against sa Apollo Kibuloy. So, yan po yung kanilang kakasuhan, mga kababayan po natin. Yung mga ordinaryong Pilipino, ordinaryong tao lamang na miyembro nitong Kingdom of Jesus Christ. Na kung totoo din, yan po ay simbahan. Si Pastor Kibuloy ang kanilang target at hindi naman kumpirmado na nandyan. So, bakit sa pilitan nilang pinasok? Nung pinuntahan po namin yung KOJC, yung Kingdom of Jesus Christ College, yung po malapit sa airport, hindi po pinapasok ang kapulisan po namin. Hinarang po ng mga followers and supporters ni Pastor. At in fact, kinanon water pa po tayo ang kapulisan para po hindi makapasok. Pero eventually po, we remain our composure and of course maximum tolerance po na kapulisan natin kaya na-prevent po na magkagulo. And eventually naman po, later part naman po ng kinaumagahan na may kinausap naman po kami nung legal counsel ni Pastor Kibuloy. Di ba? Kinausap naman sila ng legal counsel. Bakit sila hindi makapag-antay? Bakit nila pinasok ng madaling araw? True. Diba? Agree. Hindi naman sindikato yan, mamamatay tao, kriminal yan ng si Pastor Apollo Kibuloy na kanilang hinahanap na nag-iisang tao lamang. Pero ilang batalyon ba ang kanilang dineploy dyan para sa paghahanap sa iisang tao lamang? At ang area na po yan, mga kababayan po natin, hindi po yan area ng mga masasamang tao. Mga matitino po yung nandyan. Sumasamba at yung area na po dyan hindi lang po mga lalaki yung nakatira, babae, lalaki, matanda, bata, dahil compound po yan. Pero sa pilitan nilang pinasok, nag-create nga umano ng trauma ngayon sila pa ang kakasuhan. Maganda naman yung na pag-usapan, kaya po inalaw na po ang kapulisan para pumasok po sa premises at hanapin si Pastor Kibuloy. So naging peaceful naman po ang naging pag-serve ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. So, kahapon, 3 areas po ang pinuntahan ng kapulisan. Yung nabanggit ko na malapit sa airport. Ang 2 areas naman po ay sa Barangay Kamayong, yung sa Kamayong Prayer Mountain and dun sa Glory Mountain na So, do you think, Kabibig, niya kakasuhan ng PNP? Region 11 ang KOJC, kakasuhan daw, di umano. Naku po, grabe naman. Sila pang inabuso, sila pang kakasuhan. Okay, continue. Yung sa Kamayong Prayer Mountain naman po, agad naman pong pinapasok ang kapulisan
para po hanapin si Pastor Kibuloy and 5 others. Pero dun sa Hello, Jasmine. Glory Mountain Mount po, Everest. may resistance ulit yung mga supporters ni Kibuloy. And then, dahil hindi po talaga tayo pinapasok kahit ano pong pakiusap natin, pagpapakilala, at pagpapahayag na kung ano yung intensyon, bakit nandoon ang pulis. Kaya po napilitan po ang kapulisan natin na sirain po yung gate para po So inamin na nga po ha ng Totoo. person ng Police Region 11 na sinira nila yung gate. Oh, 'di ba? Inamin ha, sinabi dito. Inamin. So it means totoong merong pag-aabuso. Totoong merong na sinirang gate para lang sila pumasok. Walang search warrant. Totoong may nilabag. 'Di ba? Naghanap ka daw po ng dokumento kung ano nga ba ang kanilang purpose, hindi nila ipinakita daw. Ngayon sinasabi nila na nakiusap daw sila. So mukhang alam na po kung sino yung nagsasabi ng totoo. At Yes. mukhang inasahan po natin pulis na magpoprotekta ngayon sa mga ordinaryong Pilipino. Hello, Mukhang sila na Efren. rin po yung nagiging sinungaling sa ngayon. True. ma-serve po natin yung warrant of arrest. And during that time po, meron po tayong restrain na followers ni Pastor Kibuloy at naimbitahan sa police station. Bagamat nirelease naman po namin sila, pero ngayon po ay pinag-iisipan po natin na to file appropriate charges po Hala. against po sa kanila. Ang gusto lang po namin ipaalam sa lahat na yung yung actions po ng law enforcement officers ay dahil din po yun sa commitment po natin to uphold the rule of law. Hala. And then sa mga supporters and followers naman po ni Pastor Kibuloy, sana po you will remain calm po at cooperate kasi naman po ginagawa naman po namin is part sa ongoing implementation po of court processes. Bale, yung action po namin is based on the lawful order po of the court and part po ng due process para po ma-serve ang warrant of arrest kay Pastor Kibuloy and 5 others at maharap po nila ang mga kaso po isinampala laban sa kanila. Opo, Major, yung binabanggit nyo na posibleng kasuhan ng mga supporters po ni Pastor. So yan mga kababayan po natin, narinig mismo natin, galing mismo yan sa PNP Region 11, nakakasuhan daw yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ dahil Hala, kakasuhan. Mga kabibig, kakasuhan. Plano ng PNP nakakasuhan. Good evening po, Rosita Bilen. Rule of Law, Rule of Lamb. Magneto 1102, salamat sa super sticker. I love it. Naku po mga kabibig. Kakasuhan. Narinig nyo na ha? Hindi ito chismis. Hindi ito gawa-gawa. Nagpaplano sila na kakasuhan. Yung lumaban. 'Di ba? Grabe. Ito na ba? Hello, Ate Sylvia. Let's continue ha. Let's continue. Galing yan sa PNP. Nagpaplano silang kakasuhan. sa kanilang pag-resist dahil sa kanilang ginawang barikada para Hello, harangin Sarah, po yung mga salamat. pulis na pumasok po dyan sa KOGC compound kung saan ay sa pilitan nga po at pinasok nila ng madaling araw. I think normal lang po na magiging reaksyon po yan ng mga tao na nandyan sa Of Kingdom of course. Jesus Christ Normal reaction na yan. nagulantang dahil biglang pinasok sila ng mga pulis na kumpleto po sa kagamitan. May mga mahabang armas, complete gear, at mukhang papasok nga po sa isang napakatinding gera. Bakbakan. Pero ang kanilang hinahanap ay isang pastor lang na alagad ng Panginoon at na silayan po natin, nakita po natin kung gaano po talaga pinoproteksyonan Ate Sarah, salamat. ng mga miyembro nitong KOGC ang kanilang compound, hindi po para si Pastor Apollo Kibuloy. Iniingatan po nila na hindi po masira ang kanilang kagamitan. Dahil yun nga, sariling pagsisikap, sariling pera po yan ng buong organisasyon. At napakaganda actually yung turo sa kanila ni Pastor Apollo Kibuloy. Dahil nakita po natin kahit ang mga pulis na nanakit sa kanila sa pilitang sirain ang kanilang ari-arian,
ay nagawa pa nilang pakainin at Oo, kinantahan. totoo yan. Nakita ko ang So video. napaka-peaceful, napakasiyahin lamang po itong mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. At dahil kasi sa pagsasalita ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi natin alam kung bakit po muling binuhay ang mga kasong ito na matagal na na-dismiss, 10 taon ang nakaraan umano, mga kababayan po natin. Ang tanong, nasaan nga ba si Pastor Apollo Kibuloy? Bakit failure po ang kanilang intelligence at hindi nila nahanap ang kanilang target? po isinampala laban sa kanila. Opo, Major, yung binabanggit nyo na posibleng kasuhan ng mga supporters po ni Pastor. So yan mga kababayan po natin, narinig mismo natin. Naman po namin sila, pero Usap daw sila. So mukhang alam na po kung sino. ma-serve po natin yung warrant of arrest. And during that time po, meron po tayong restrain na followers ni Pastor Kibuloy at naimbitahan sa police station. Bagamat nirelease naman po namin sila, pero ngayon po ay pinag-iisipan po natin na to file appropriate charges po against po sa kanila. Oh, there you go ha. Narinig nyo. To file appropriate charges. Narinig nyo na ha? O hindi ko yung gawa-gawa. Sabi, iyan. To file appropriate charges. Sabi ni PMAG Catherine De La Rey. Oh, again ha, ipaparinig ko ulit. Baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko. Ito. Bitahan sa police station. Bagamat nirelease naman po namin sila, pero ngayon po ay pinag-iisipan po natin na to file appropriate charges po against po sa kanila. Yun ha? To file appropriate charges. Grabe. Naisipan pa nila, no? Naisipan pa nila nga magfa-file sila ng appropriate charges. Well, they have the rights naman. Pero sana, naisipan din nila kung anong klaseng paglabag sa human rights ang ginawa nila. Buti na lang may mga CCTV cameras, no? Buti na lang na may mga video na nagpapakita kung paano nila nilusob, paano nila giniba ang mga properties ng QJC. These are private properties. 'Di ba? Walang search warrant, arrest warrant lang. Dapat pa talaga naka-full geared lahat. Dapat pa talaga batalyon ang mag-arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. 'Di ba? Mindset ba? Thinking lang ba? 'Di ba? Kayo, ano ang inyong komento tungkol dito? Posible kayang mahaharap sa malaking kaso, sa isang kaso, ang mga members ni Pastor Apollo Kibuloy? Nako. Nako po. Magandang gabi. Avelino Lino. O yan ha. Nasabi na nila na they are thinking. Advance Happy Independence Day sa ating lahat. Sabi ni Avelino, Happy Independence Day sa lahat. Ang tanong, may kalayaan pa ba tayo sa gobyernong ito? Yun lang ang tanong ko ha. Huwag yung seryosohin.